that I would not go down to the pit. Sing praise to the Lord, you his godly ones, and give thanks to his holy name. For his anger is but for a moment, his favor is for a lifetime. Weeping may last for the night, but a shout of joy comes in the morning. Now as for me, I said in my prosperity, I will never be moved. O Lord, by your favor, you have made my mountain to stand strong. You hid your face, and I was dismayed. To you, O Lord, I called, and to the Lord I have made supplication. Praise God. Ang Diyos ang magpala ng mga salitang binasa natin. Muli natin sabihin, Amen. Ako po tayo sa oras na ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At salamat sa ating Panginoon sa sandaling ito na narito tayo. At kasama rin natin ang ilan sa mga kapatiran mula sa Candelaria, yung pamilya ni Ate Neri. Kasama natin ngayon sa, alam ko yung senior ni Sister Neri ay hindi pa yan, yun ay, kumbaga, tip of the iceberg pa lang. Maliit pa lamang sa dami niyang karanasan na naranasan na ginawa ng Panginoon nang siya naroon sa Israel. At yung huling gawa ng Panginoon sa iyo ay may testimony ni Sir Emma noong nakaraang Sunday. At salamat din sa mga kapatid, si Berted, nakita ko, kasama natin ngayon muli. At ang mag-asawa, kasama si Brother Asher. At yung mga taga-Malabon, kasama natin, sino yung sila? So, salamat sa Panginoon. At si Brother, tanda ko yun, na-recall ko yung mukha ni, ano nga pangalan nila? Well, God bless you, brother. At salamat sa Panginoon. So, paumanhin kung medyo hindi tayo lubos sa karing i-accommodate, pero sapat pa rin yung nakita ko naman na halos lahat nakaupo. Wala naman siguro nagkakandungan. Ano? So, salamat sa Diyos sa biyaya ng Panginoon sa atin. At ang araw na ito ay araw ng ating pagpapasalamat. So, ito ay ating dadaos hindi sa pamamagitan ng mga fireworks at ilang pang mga bagay. Pero pwede tayong maglakas ng tinig at magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng dakilang bagay na Kanyang gawa sa bawat isa atin. So, hindi ko pakabalahin ang panahon, bagamat ito'y maghapon, pero meron akong gustong i-share sa inyo sa biyaya ng Panginoon ay ang verse na ito na ating binasa from Book of Psalms chapter 30 ay nais kong i-share sa inyo ang isang paksa at ito'y may kinalaman sa the law of God's favor. The law of God's favor. At alam natin mga kapatid na ang lahat ng bagay sa Diyos ay inilagay niya ito sa tinatawag na parang batas. Ibig sabihin, or law or principle. So, kailangan mong maintindihan yung principle ng isang bagay at upang iyong maintindihan ang maka-benefit ka doon sa bagay na yun. And the moment na iyong maintindihan ang principle ng isang bagay, and then saka mo makikita at maranasan ang benefit ng bagay na ito. So, katulad na lamang ng tinatawag na law of gravity. Well, hindi natin masyadong pinapansin mga kapatid ang law of gravity, pero ang law of gravity ay nariyan. Ito ay presente at ito ay umiiral dito sa ating mundo. Ngunit kapag ikaw ay lumabas dito sa tinatawag na earth atmosphere, ay magpapasimula, wala ng gravity doon. Ibig sabihin, kaya po tayo nakakatayo, kaya tayo nakakaupo ng maayos is because of the gravity.
Dahil lang kung walang gravity ay baglulutangan tayong lahat at yung mga gamit dito ay hindi mo maipoposisyon sa tamang kalalagayan. So, isang example na narinig ko o na nabasa ko sa pangangaral ng ating kapatid Barbanham ay pinakita niya na paano naka-benefit ang isang magsasaka sa law of gravity. Ang kanyang ginawa ay dahilan siya isang farmer, siya ay nagtanim ng kanyang mga pananim sa isang medyo hill o burol o medyo bulubunduking lugar. Ngunit doon dahilan sa nagtanim siya ng pananim doon sa burol na yon, ay alam nyo, napakahirap na diligan yung mga pananim mo doon sa lugar ng burol. Pero ang isang magandang bagay doon sa burol ay merong isang bukal. At ang ginawa niya ay nagtanim siya hindi doon sa itaas ng bukal, kundi siya ay nagtanim doon sa ibaba ng bukal. So ang ginawa niya ay mula doon sa bukal ay naghukay siya ng kanal papunta doon sa lahat ng kanyang pananim. At alam nyo, siya ay ginamit niya yung law of gravity. Ginamit niya yung law of gravity na yung tubig ay kung saan yung mas mababang lugar ay doon siya dadaloy. Doon siya pupunta. So, dahilan he becomes so wise, dahilan hindi siya nagtanim ng pananim doon sa itaas ng bukal, dahilan kung magtatanim siya ng pananim doon sa itaas ng bukal, ang gagawin niya ay magsasalok siya ng tubig at mag-iigib at didiligan niya isa-isa ang kanyang mga pananim. Pero naintindihan niya ang law of gravity at ang kanyang ginawa ay nagtanim siya doon sa lugar na yon at naggawa siya ng kanal at walang kahirap-hirap na nadidiligan ang lahat ng kanyang pananim using the law of gravity. So makita natin, masabi ko rin mga kapatid, that even in God's favor, there is also a law in God's favor. At masabi ko na napakainam na ating pasimulan ng taong ito na maintindihan natin ang favor ng Diyos. Yung tinatawag na pabor ng Panginoon, di ba? Minsan tayo ay lumalapit sa tao at sinasabi natin, pwede mo ba akong bigyan ng pabor? Can you give me a favor? Pwede mo bang gawin ang ganitong bagay? At, dito sa bahaging ito na ating binasang talata sa aklat ng Psalms, ito ay, kinikilala ito na ito ay Psalm of David. At ito ay ito ay awit. Alam nyo, kaya nga ito ay Psalm at kaya mababasa natin ito ay awit. So, ibig sabihin, once upon a time, ang mga songs o mga psalms na narito ay meron po ito talagang tono. Ibig sabihin, ito ay awit talaga. At David siya isang magaling na manunugtog at naging daan upang ang isang hari na si Saul ay maaliw sa panahon na ang Espiritu ng Diyos ay umalis sa kanya at ang masamang espiritu na bumabagabag sa kanya ay sa tuwing tutugtog si David ay yung kanyang panloob na pagkatao ay nalilip. At siya ay narirelieve doon sa espiritu na gumagambala sa kanya. So this is the Psalm of David. Ang sabi rito ng verse 1, I will extol you, O Lord, for you have lifted me up. Sabi niya, aking pupurihin ka, Panginoon, sapagkat ako ay iyong itinaas and have not let my enemy rejoice over me. At sabi niya, hindi mo pinabayaan ang kaaway ay magalak sa akin. Ang ibig sabihin na ang kaaway ay magalak, ay siyempre pa kapag ang kaaway, kapag merong kang kaaway, yung kaaway mo, ang kanyang nais ay ang iyong kabagsakan. Diba? Diba naintindihan natin yun? So, pero sabi ni David dito, sabi niya, and you have lifted me up
itinaas mo ako at hindi mo pinabayaan na ang kaaway ay magalak laban sa akin. And verse 2, gusto ko mapansin natin yung verse 2. Yung verse 2 dyan ay makikita natin, O Lord my God. Alam niyo ba kung inyong bibigyan ng pansin ang verse na ito, bihirang-bihira na ang isang sa Old Testament, o sabihin pa natin, sa mga tao ay magsabi sila na aking Diyos. At ang ibig sabihin na ito ng salitang, O Lord my God, ang Diyos ay kanyang sariling Diyos. Ang mga tao sa old times, ang mga tao ay meron po silang sariling mga Diyos. Meron silang kanikanyang mga Diyos. At ngunit, sabi ng Book of Psalms, alam ko nabasa ninyo sa Book of Psalms, na sabi roon, mapalad na ang kanilang Diyos. Sabi niya, ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan, ngunit sabi niya, mapalad ang tao na ang kanyang Diyos ay ang Diyos ng Israel. Dahilan ang Diyos ng Israel ang siya lamang nag-iisang Diyos, ang siyang kataas-taasang Diyos, at siyang Diyos na naglalang ng langit at ng lupa. So may kita natin na kapag in-address natin ang Diyos, ay hindi mo lamang dapat i-address ang Diyos na nasa itaas. Alam niyo ba na kung bubuksan ng Panginoon ang ating paningin, at kung malalaman natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, kahit man ang kahanginan ay punong-puno ng mga spirito, kahit mga demon spirit, ang kahanginan o ang kalawakan, ang kaitaasan. So kapag ikaw ay tatawag, ay wag mo lamang sabihin, tumatawag ako sa Diyos na nasa itaas, dahilan maraming nasa itaas. Kaya't makikita ninyo kapag ang mga lingkod ng Diyos ay nag-a-address sila sa Diyos na kanilang sinasamba, ay ina-address nila na ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel. Diba? So meron siyang specific na ina-address o pag-address sa Diyos na ito, ibig sabihin, particular ang Diyos na kanyang tinatawagan. Particular ang kanyang Diyos na kanyang tinatawagan. So, dito si David ay nagawa niya sabihin, O Lord my God. At alam niyo ba mga kapatid na ang tao ay magiging kanyang Diyos lamang ang Diyos maliban na siya ay makapasok sa tinatawag na tipan. Yan ang ibig sabihin ang Diyos ay kanyang Diyos. Mabasa natin yan sa aklat ng Genesis chapter 17, kung bibigyan ng pansin, just for an introduction, ay sabi rito ng verse 7 ng chapter 17 ng book of Genesis. Sabi rito ng verse na ito, And I will establish, ito ay pangungusap mismo ng ating Panginoon kay Abraham sa panahong ito, from Abram to Abraham, ay ginawa siyang Abraham, at ang Diyos ay nagsabi sa kanya ng ganitong bagay, I will establish my covenant between me and you, between God and Abraham. I will establish my covenant between me and you and your descendants, yung kanyang mga anak, after you throughout their generation for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. Upang ako ay maging Diyos, maging iyong Diyos, at ng iyong mga anak, ng iyong binhi. So, dito ay pagpapakita na ang tao na pwedeng tumawag sa Diyos na kanyang Diyos ay sila na nakapasok sa covenant. So, kapag sila ay nakapasok sa tinatawag na covenant na ito, ay sila yung mga tao na pwede niyang tawagin ang Diyos ay kanyang Diyos. Pero alam natin mga kapatid, sa Old Testament ay hindi ito ay particular. Alam niyo ba na ang Diyos ng langit at ng lupa
ang pwede lamang tumawag sa Diyos na ito na kanilang Diyos ay ang binhi ni Abraham. The seed of Abraham. At ang binhi lamang ni Abraham, because they are under the covenant, sila ay nasa ilalim ng covenant, sila lamang ang may right na sila ay tumawag sa Diyos na kanilang Diyos. At ang isa sa patunay na ang Diyos ay magiging kanilang Diyos ay sa pagpasok nila doon sa tinatawag na ang sign of the covenant ay kinakailangang mangyari sa kanila. At ang sign of the covenant ay yung tinatawag na circumcision. Yun ay pagpasok. So, gusto ko lamang daanan ang verse nung ito upang maintindihan natin na si David ay nagpasimula siyang sabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. O Lord, my God. Ang Panginoon ay aking Diyos. Ako'y tumatawag sa Kanya upang ako'y Kanyang tulungan. I cried to you for help, and you healed me, at ako'y iyong pinagaling. O Lord, you have brought up my soul from Sheol. Iyo kong iniligtas. Ibig sabihin yung Sheol dito ay ang kamatayan. Dahilan ito ang lugar na kanyang na pinaroroonan ng mga patay, mga departed soul. So, ibig sabihin, alam nyo, dahilan sa Old Testament, ang buhay ng isang tao sa panahong yun ay ang pakikipagbaka nila ay buhay sa buhay. Ito'y aktual na battle at talagang merong pakikipagdigma at sabihin natin, gamitin ko yung salita, talagang patayan ang nangyayari sa panahon ng tinatawag na war. Pero sabi niya rito, O Lord, you have brought up my soul from Sheol, you have kept me alive that I would not go down to the pit. Ako'y yung tinulungan upang ako ay hindi manaog doon sa kalaliman. Verse 4, sing praise to the Lord, you His godly ones. Sa ibang version ay pinapakita rito sa kanyang mga banal. Sabi niya, sing praises. At sabi rito, magpuri kayo, umawit kayo ng pagpupuri sa Panginoon, kayo na mga banal. Kayo na mga the godly ones. Give thanks to His holy name. Magpasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. In verse 5, at mula dito sa verse 5, ay dito tayo hahango ng ating pag-uusapan dito. Sabi ng verse 5, for His anger is but for a moment. Sa Tagalog sabi niya, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. How many believes that? Ang galit ng Panginoon ng Diyos ay nagagalit. Now, alam niyo, sa Tagalog natin, ay meron lamang tayong salitang, yung galit ay isa lamang ang ating binabanggit sa salitang ito. Pero alam niyo, sa wikang Ingles ay merong mas mabigat na kalalagayan yung tinatawag na anger and wrath. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Alam niyo, meron dito yung anger, for His anger is but for a moment. Yung kanyang sa Tagalog natin ay galit, pero yung salitang anger, ito ay ine-express ng Diyos sa panahon na ang bayan ng Israel ay nagkakasala, sumusuway sa kalooban ng Diyos, hindi sumusunod sa kanyang mga panatantunan. At ito ay ine-express niya ang kanyang anger. Pero yung kanyang anger ay pansamantala lamang. Maigsi lamang, sabi ng banal na sulatan. Pero mga kapatid, alam niyo ba na meron tinatawag na wrath of God? At ito ay ibang level ang ganitong bagay. Ibang kalalagayan kapag sinabing wrath of God, sapagkat ito ay once and for all judgment sa lahat ng mga tao na hindi naniwala sa Diyos. So yung tinatawag na anger ay ito'y kagaya lamang ng magulang na nagagalit sa kanyang anak. Diba? Ito'y kagaya lamang ng magulang na kapag ang anak ay gumawa ng mali, normally siya nagagalit at siya'y sinasaway at siya'y tinutuwid sa mga bagay na kanyang ginagawa. Kung kinakailangan ay namamalo, di ba? Kung kinakailangan ay pinapalo ang kanilang mga anak. And
Ganon ang expression ng Diyos ng kanyang anger. Yung tinatawag na anger. Pero mga kapatid, wag nawang maranasan ng sinuman ang wrath of God. Sapagkat ang wrath of God, ito ay sukdulan. Hindi lamang ito pangpalo, hindi lamang ito pamalo na maglalatay sa isang pinalo, kundi ang kagalitan ng Diyos ay ang ibubuhos niya ang kanyang judgment sa huling mga araw. At ito ang dapat na sinasabi ng banal na kasulatan, dito tayo gustong iligtas ng Diyos. And that's the reason kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay dumating sa ibabaw ng sanlibutan at inalay niya ang kanyang buhay sapagkat upang ang tao ay makaligtas siya sa tinatawag na galit ng Diyos na darating. Yun ang dapat na maiwasan ng sino mang tao. So pinakita rito ng banal na kasulatan, for His anger is but for a moment. Alam nyo, ang Israel ay makikita natin throughout the scripture, ang Diyos kapag siya ay nagagalit sa bahay ng Israel, nang ang bahay ng Israel ay bigyan ng Diyos ng kautusan. Alam niyo yung kautusan ay ang unang utos doon ay huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ngunit pagkatapos ibigay ang Exodus, ang law sa Exodus chapter 20, ay pagdating ng chapter 33 ng Book of Exodus, si Aaron ay gumawa ng isang guyang baka o isang gintong baka at doon sumamba ang bahay ng Israel at ang Diyos ay nagalit sa kanila. At nang nagalit sa kanila ay halos gusto na ng Panginoon na annihilate o supukin ang lahat ng bayan, pero Moses stand between the gap. Si Moses ay tumayo sa pagitan at sabi niya, Panginoon, bakit ikaw ay nagpupuyo sa iyong galit? Sabi niya, alalahanin mo ang iyong pangako kay Abraham, kay Isaac, at kay Israel. At nang marinig niya yung pangako niya, naalala niya yung pangako niya kay Abraham, dahilan siya'y nangako kay Abraham, pararamihin ko ang iyong binhi. Gagawin kong kasindami ng buhangin sa dagat at kasindami ng bituin sa sangkalangitan ang iyong binhi. At nung maalala niya ang kanyang pangakong ito, then ang Diyos ay nagbago sa kanyang kagalitan. Siya ay naghupa sa kanyang galit. Yun yung tinatawag, mga kapatid, His anger is but for a moment. His anger is but for a moment. At ang Diyos ay nagbago siya ng kanyang damdamin mula dahil sabi niya kay Moses, Moses, tumabi ka. Susupukin ko ng minsan lamang ang bayang ito at mula sa iyo, Moses, ay magtatayo ako ng isang pamilya at gagawin ko ang isang bansa mula sa iyo at siyang dadaling ko sa lupain ng pangako. Well, kung si Moses ay opportunista, sabi niya, good to me, Lord. Gawin mo nga ang bagay niyan. Pero si Moses ay namagitan at siya'y kilala niya ang Panginoon at siya'y namagitan. Sabi niya, alalahanin mo ang iyong pangako kay Abraham, kay Isaac, at kay Israel. Now mga kapatid, naranasan ng Israel ang 70 years of captivity dahilan sa isang kasalanan na kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ang ginawa ng Diyos ay binigay sila ng Panginoon sa kamay ng kanilang kaaway. Nahulog sila into captivity sa bansa ng Babylonia. Winasak ang templo, sinulog at dinalang bihag ang mga mamamayan ng Israel at inalis sila sa lupain ng pangako at dinala sila doon sa bansang hindi nila kilala. Can you imagine, mga kapatid? At mamayang hapon sa biyaya ng Diyos ay tingnan natin ang isang bahagi na nangyari kay Daniel na sa kabila na siya ay dinala at tinulot ng Panginoon na makarating sa isang bansa na hindi niya kilala. Especially, ang bansa na kanyang kinaroonan ay hindi niya alam ang language na kanilang ginagamit.
Meron tayong kasabihan na kapag ikaw ay napunta sa isang lugar at di mo alam ang kanilang language o dialect o language na ginagamit, sabi pa nga nila, pwede ka nilang ibenta na hindi mo nalalaman. So ganoon ang kalalagayan. Pero sa kabila ng ganong kalalagayan ni Daniel, siya pa rin ay nagpasya na magiging tapat sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Now dito ay makita natin, his anger is but for a moment. But, next praise sabi rito, his anger is but for a moment, but his favor is for a lifetime. His anger is just but a moment. Merong isa pang sumunod na dito, sa verse, sunod na praise sa verse 5, weeping may last for the night, but a shout of joy comes in the morning. So, ibig sabihin, ang galit ng Panginoon ay halos magdamag lamang at kinabukasan ay panibago ng biyaya ang kanyang iaalay. And that's the reason makikita natin dito hinango ni Apostol Pablo ang kanyang sulat sa Book of Ephesians na kanyang sinabi, magalit ka pero wag kang magkakasala. Sabi niya, wag mong bayaan ang iyong galit ay lubugan ng araw. At sabi niya, dahilan, wag kang magbibigay ng puwang sa kaaway. Dahilan kapag ikaw ay nanatili ang iyong galit, nilubugan na ng araw, nilubugan na ng linggo, nilubugan na ng buwan, nilubugan na ng taon, well, ang kaaway magkakaroon na ng puwang sa iyo. He will have a grip on you. So, sabi rito, for his anger is but for a moment, his favor is for a lifetime. Weeping may last for the night, but a shout of joy comes in the morning. Anong sabi ng ng Book of Lamentation? Hallelujah, pinakita roon, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end, and they are new every morning. Ito ay bago bawat araw. Praise God. Mga kapatid, ngayon, bukas paggising mo ay may bagong habag ang Diyos na nakalaan para sa iyo. Hallelujah. Kaya makikita natin ang ganitong bagay. So, ang favor, ang galit ng Panginoon ay maikli lamang. But His favor is for a lifetime. And it lasts from generation to generation to generation. Alam niyo ba mga kapatid na ang favor ng Diyos ay nagpapatuloy ito na sa kabila na si Abraham ay patay na kanyang pinangakuan. Well, kung tayo po, mga tao, kapag tayo may kausap na tao, kapag yung taong yun na yung pinangakuan ay namatay, minsan pati yung pangako mo na pinangako ay namamatay niya rin. But not so with God. Ang Diyos ay sa kabila na si Abraham ay namatay, dahilan ng pangako ng Diyos ay hindi lamang para kay Abraham. Ang sabi ng Diyos, ang aking tipan ay sayo at sa iyong binhi. Magpakailan, kailan pa man. So habang ang binhi ni Abraham ay nag-exist, ang kahabagan ng Diyos ay igagawad niya sa binhi ni Abraham. Kahit kaisa-isang binhi ni Abraham ay hindi niya kakaligtaan sapagkat siya'y merong tipan doon sa binhi ni Abraham. Praise God. Salamat na lamang mga kapatid, tayo ay binhi ni Abraham. Well, hindi tayo anak ni Abraham by flesh, hindi tayo anak ni Abraham sa pamamagitan ng laman o ng dugo, kundi tayo ay anak ni Abraham sa pamamagitan ni Jesucristo. By Jesus Christ, we became Abraham's seed, sabi ng Book of Galatians. Now, kung ating titingnan ng ganitong bagay. So, bear in mind na yung ating pinag-uusapan sa oras na ito is the law of God's favor. Hallelujah. Sino sa atin ang nais ng favor ng Diyos? Sa taong ito, sa pagpasok ng taon, ay ating maranasan ng favor ng Diyos. Oh mga kapatid, alam niyo ba, ang favor ng Diyos ay higit pa sa sino mang pabor ng tao na pwedeng ibigay sa iyo. Kapag ikaw ay naging malapit kay mayor, maraming pabor na pwedeng ibigay si mayor sa iyo. Kapag ikaw ay malapit kay congressman, maraming pabor na pwedeng ibigay sa congressman sa iyo. At kung ikaw ay malapit sa Pangulo, meron ding
pabor na pwede siyang ibigay sa iyo. At yan ang dahilan, mga kapatid, excuse me for this illustration, na yan ang dahilan kung bakit ang mga businessmen ay gayon na lamang na gusto nila na ang ilalagay na pangulo ay kontrolado nila para protektahan, para magkaroon sila ng favor doon sa kanilang mga businesses. But mga kapatid, kung sa mga tao, ikaw ay nakakatanggap ng favor, gaano pa kapag ang Diyos ay magbigay ng favor sa iyo? Kapag ikaw ay binigyan ng favor ng Diyos, well, mga kapatid, it's more than anything else. Ito'y higit pa sa ilang mga bagay na pwede mong matanggap, higit pa sa pera, higit pa sa kayamanan, higit pa sa material na mga bagay. Dahilan kapag ang Diyos ay nagbigay ng favor sa iyo, His favor is life. Ang kanyang favor ito ay buhay. Praise God. Now, kung ating titingnan, gusto kong bigyan natin ng pansin about dito sa favor na ito. Yung salitang favor dyan sa book of Psalms chapter 30 verse 5. At ito ay inulit sa verse 7. Sabi rito, O Lord, your favor, you have made my mountain to stand strong. Tingnan natin sa Biglang Tagalog. Sabi niya, Ikaw, Panginoon, sa iyong paglingap. Yan yung sa Tagalog ng favor, yung lingap. Di ba? Meron tayong narinig na parang idiomatic expression na tinalikdan ng taong ito ang kanyang mga anak. Hindi naman ibig sabihin na tinalikdan, hindi ibig sabihin tinalikuran niya, ibig sabihin iniwanan niya na hindi niya inasikaso, hindi niya binigyan ng anumang bagay yung kanyang pamilya, kaya ibig sabihin tinalikuran. Pero yung salita rito, ikaw, Panginoon, sa iyong paglingap, at kapag ang Diyos ay lumilingap, o ang tao ay lumilingap, walang sino mang taong lilingapin ka na nakatalikod sa iyo. You got my point? So, although it is an idiomatic expression, pero yung salitang paglingap ay pagharap niya sa iyo at pagtingin niya sa iyong kalalagayan, pagtingin niya sa iyong pangangailangan, pagtingin niya kung ano ang kailangan mo. At sabi ng isang awit na nagsasabi, He looked beyond my fault and saw my need. Kanyang nilagpasan ang lahat ng aking pagkukulang, lahat ng aking kasalanan, ang aking karumihan at lahat ng mga bagay na pangit sa akin. He looked beyond my fault and saw my need. He gave much attention not to your fault, not to your sin, but to your need. He gives much attention at yun yung ibig sabihin ng favor. Kapag siya ay nagbigay ng favor, ay hindi ito limos, mga kapatid. Huwag niyo isipin na ang favor ito ay parang alms o limos na ibibigay ng Diyos sa iyo. Kapag sinabing favor, ang tanong dito, ano ang iyong pangangailangan? That's the word favor is. Ibig sabihin, whatever you need. Naalala niyo, mga kapatid, ang pangyayari sa panahon ni Esther. Dahilan sa panahon ni Esther, merong batas doon na kapag ang reyna ay lalapit sa hari, kapag wala sa panahon, kapag hindi siya pinapatawag, ito ay napaka-risk, masyadong risky. At kung siya ay lalapit sa hari, ito ay dahilan sa napaka-risky ito, ang tanging kinakailangan niyang makita ay ang hari ay kanyang iuunat ang kanyang scepter at iaabot doon sa reyna. And the moment na kapag ang hari ay hindi kinuhang kanyang scepter, di inabot sa reyna, ibig sabihin, kamatayan ang mangyayari doon sa taong gustong lumapit sa hari. But mga kapatid, when Queen Esther drew near to Ahasuerus, at siya ay nagdamit ng damit reyna, at sabi niya, dahilan meron siyang malaking, pangailangan. You know that story? Ang pangailangan ni Reyna Esther noon ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong angkan ng Israel na naroon sa Media and Persia.
Sila ay nasa mabigat na pangailangan dahilan nakatakda ang kanilang kamatayan at execution ng lahat ng kanyang mga kababayan. And kaya sabi niya, kinakailangan kong humarap sa hari at kinakailangan kong hingin ang ano? Ang favor ng hari. Kinakailangan kong hingin ang favor ng hari. At sabi ni Mordecai, lumapit ka sa hari. Hingin mo ang pabor na ito. Sabi niya, sino magsasabi na bakit ka nasa kaharian ngayon in such a time like this? Sa ganitong kalalagayan ngayon ay nasa pwesto ka, nasa posisyon ka. At si Reyna Esther ay nagsabi, mag-ayuno kayo ng 3 araw, mag-ayuno ako ng 3 araw. At sabi niya, at ako'y haharap sa hari. At kung ako'y mamamatay, ako'y mamamatay. Kung kinakailangan kong mamatay, ako'y mamamatay. Basta ako ay haharap sa hari para sa mabigat na pangailangan. At mga kapatid, nag-ayuno sila ng 3 days. At pagkatapos noon, nagbihis si Esther ng suot reyna at humarap siya doon sa kung saan nakaharap ang luklukan ng hari. At nang siya'y makita ni Haring Ahasuerus, si Reyna Esther, ang ginawa, ang unang-unang ay nakaramdam siya ng ano? Ng compassion. At nakaramdam not just only the compassion, kundi ang kanyang pag-ibig doon sa kanyang minamahal na asawa. Nakaramdam siya ng paggiliw at ang kanyang ginawa, kinuha niya ang setro at inunat niya kay Esther. At anong sabi, pangungusap ni, yung pag-unat ni Ahasuerus ng kanyang setro, ay ibig sabihin yun yung favor ng hari. It's the favor of the king. Now, tingnan natin mga kapatid, bago ko ituloy ang verse, ang aking binibigyan ng pansin. Gusto kong tingnan natin ang isang pangungusap dito. Sa aklat ng Proverbs chapter 16, verse 15. Proverbs 16, verse 15. Sabi ng verse na yan, in the light of a king's face is life. Ibig sabihin sa kaliwanagan ng mukha ng hari, ibig sabihin, pag maliwanag ang mukha ng hari, ibig sabihin, di ba sabi natin, ganda mo ngayon blooming ka. In the light of a king's face is life. And his favor is like a cloud with a spring rain. Sa liwanag ng mukha ng hari, ay buhay, at sa kanyang lingap ay kagaya ng ulap na merong dalang ulan, pangunahing ulan o unang ulan. So ganun yung tinatawag na favor of a king. At sabi ng isang verse pa rito, ang chapter 19 ng Proverbs verse 12, Proverbs 19 verse 12, sabi riyan, the king's wrath. The king's wrath. Now, tingnan niyo yung differentiate ng salitang anger and wrath. The king's wrath is like the roaring of a lion. But his favor is like dew on the grass. Alam niyo ba, kapag ang hari ay naggalit, at kapag siya sa kanyang galit, mga kapatid, ay pwede niyang utusan anuman ang bagay na kanyang sabihin at gusto niyang ipapatay ang isang tao ay pwede niyang gawin dahilan siya ay batas. Ang hari mismo ay batas. So going back to the story of Esther, at nang siya ay dahilan kung hindi siya pag-uunatan ng setro ng hari, kamatayan na mag-aantay sa kanya. Ang gagawin sa kanya ay susukluban ng damit sa kanyang ulo at ilalabas sa palasyo at papatayin. Pero nang siya ay pag-unatan ng setro ni Ahasuerus, ibig sabihin, nakasumpong siya ng favor from the king. Nakasumpong siya ng favor mula doon sa hari. At anong sabi ni Ahasuerus? Sabi niya, mahal na reyna, ano ang iyong kailangan? Ano ang iyong kahilingan? Kalahati ng kaharian ay ibibigay ko sa iyo. That's favor, brothers and sisters. Ganon ang favor. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? That's what favor means. Ang favor ay
hihingin o ibibigay ang iyong kahilingan. Ano man ang bagay na iyong kahilingan ay ipagkakaloob sa iyo. Now, tingnan natin mga kapatid. Habang tinitingnan natin ang bahaging ito, puntahan natin ang ibig sabihin ng salitang favor na ito. Ang salitang favor ay galing, ito ay Hebrew word dahil ginagamit natin ay Old Testament Book of Psalms. Ang Hebrew word na ito ay saratson. Ang ibig sabihin is from the word, ito ay, ang meaning nito is delight, be acceptable. That's the word favor means. Ito'y pagtanggap, kaluguran o delight, acceptable, acceptance. See, acceptance, accepted, acceptable, delight, desire. Diba? Yung salitang desire, nagkakaroon siya ng damdamin sa iyo. Nagkakaroon siya ng damdamin na kanyang sinasabi at naintindihan niya ang iyong pangailangan. Na gusto niyang ikaw ay tulungan. That's the word favor. O yung salitang ratson. Desire, favor, good pleasure. Pero yung gusto kong pagtuunan ng pansin dito ay yung salitang, it is own self and voluntarily will. Now, ang punto ko sa tinatawag na favor, ibig sabihin ng favor, ito ay kanyang sariling pagpapasya. At kapag ito, when it says ito ay favor ng Diyos, ibig sabihin, kapasyahan niya ito. Yung tinatawag na kapasyahan ay kanyang kusang loob na gagawin ang bagay nito, not considering. Hindi niya kinoconsider ang anuman. Hindi ito pinag-uusapan, ay, may kasalanan yan. Ang taong yan ay mabait. O ano pang mga bagay. Sa tinatawag na favor, mga kapatid, without any consideration, ito ay kapasyahan ng Diyos. Hindi ito pinapagalaw ng anumang bagay. Now, one time, diniscuss ko ang pagkakaiba ng justice and mercy. You know, ang justice ay, sabi nga, ang justice, you can demand justice. Kapag ikaw ay naargabyado sa batas, lahat ng naargabyado ay dapat ay makatanggap ng parehas na hatol. That's justice. You can demand justice. Kapag merong, di ba, pag may nang-agaw ng cellphone, merong nandukot sa iyo, pwede ka pumunta doon sa otoridad at hingin mo ang justice. You can demand for justice. Dahilan, ito ay kinakailangang ibigay sa bawat isa. But you know, mga kapatid, justice, you can demand justice. But mercy, you cannot demand mercy. Do you get my point? You cannot demand mercy. Hindi mo pwedeng isumbong yung isang tao. Humihingi ka ng isang bagay. Sabihin mo, magsusumbong ka. Yung taong ito, hindi ako binigyan. Hindi siya naawa sa akin. You cannot demand mercy. Ibig sabihin, ang mercy, mga kapatid, ito'y kusang ibinibigay. Out of the abundance ng kanyang biyaya na gagawa sa kanya. So, ibig sabihin, yung favor na ito, kung ang justice ay pinapagalaw ito ng batas. Diba? Naalala niyo yung Luke chapter 18? Yung isang likong hukom ay hindi niya pwedeng i-deny ang pangangailangan ng isang widow woman. Because by the law, kinakailangan niyang magbigay ng justice doon sa ano. Pero, nakikita natin dito sa ganitong bagay. Tingnan natin ang aklat ng Isaiah chapter 60 verse 10. Sa book of Isaiah chapter 60, sa verse 10, ay mabasa natin ang ganitong bagay. Ang sabi rito, foreigners. Well, kung bibigyan ko kayo ng background ng chapter 60 ng Isaiah, ito ay ang
ito ay ang kalawalatian ng Jerusalem o ng Zion sa darating na panahon. Nasabi rito, foreigners will build up your walls, and their kings will minister to you. For in my wrath, I struck you. See, ang gusto kong pagtunan ng pansin niyo salita rito, for in my wrath, I struck you. Sinaktan ko kayo sa aking kagalitan, ay sinaktan ko kayo. And in my favor, I have had compassion on you. Sa aking kagalitan ay sinaktan ko kayo, pero sa pamamagitan ng aking favor, ay magkakaroon ako ng kahabagan sa iyo. But in my favor, I have had mercy on you. Now, kung ating bibigyan ng pansin, mga kapatid, alam niyo ba, pag pinag-usapan ang tinatawag na favor ng Diyos, ang favor ng ating Panginoon, ito ay kanyang sariling kapasyahan. At napakapalad ng isang tao na makasumpong ng pabor sa harapan ng Diyos. Napakapalad ng isang tao na makasumpong siya ng favor sa harapan ng Diyos. And that's the reason, mga kapatid, na mamaya may ilang bagay nating bibigyan ng pansin. Now, pansinin ninyo ang book of Exodus chapter 33. Exodus chapter 33. Ito yung panahon ng Israel ay nagkasala at si Moses ay namagitan sa kanila. Pero dumating ang panahon na si Moses ay kanyang gustong makilala ang Panginoon ng lubusan. At sabi ng verse 18 ng chapter 33 ng book of Exodus, sabi rito, then Moses said, I pray you, show me your glory. Well, itong napakainam, mga kapatid, alam niyo ba, tayong mga mananampalataya ay pwede nating nasain ang lubos na paglalim ng ating relasyon at pagkakilala sa Diyos. Pwede ang isang mananampalataya ay nasain niya na mas maging malalim siya. Minsan po ang tao ay kontento na siya na makapunta ng simbahan, makapunta ng church tuwing araw ng linggo, tuwing araw na merong gawain, pero hindi niya ninanasa ang kanyang relasyon sa Diyos ay mas maging malalim. But you can desire for this sa ganitong relation sa harapan ng Panginoon. At mga kapatid, ito yung bagay na hindi niya papahindian sa iyo. Minsan, ang tao ay kontento na kapag may pangailangan, nanalangin, tinugon ang kanyang pangailangan, then, pasalamat siya, pero hindi niya ninanasa ang higit pang mas malalim na bagay na relasyon sa Diyos. Pero, ang pinakamaganda kay Moses, mga kapatid, Moses have so much experience with his God. Napakarami niyang karanasan sa Diyos. Can you imagine? Nakita niya ang Panginoon sa burning bush. Nakita niya ang Panginoon sa isang manifestation ng Diyos ay doon sa nagliliyab na punong kahoy. Nakita niya ang gawa ng Panginoon, hinati ang dagat na pula. Nakita niya ang mga salot na pinadala ng Panginoon. But you know, mga kapatid, kagaya siya ni Elijah, na nakita niya ang hangin, malakas na hangin, ay sinabi niya, wala ang Diyos sa hangin. Naramdaman niya ang malakas na lindol at sabi niya, wala ang Diyos sa lindol. At naranasan niya, nakita niya ang blazing fire, pero sabi ni Elijah, ang Diyos ay wala sa apoy. Pero sabi niya, nandun siya tag-antay, ngunit ang Diyos, nang ang Diyos ay magsalita, Elijah, Elijah. Doon niya tinakpan ang kanyang mukha at siya ay sumubasog sa lupa dahilan ang hinahanap niya, hindi lamang ang manifestation. Hindi ang lindol, hindi ang apoy, hindi ang anumang bagay na manifestation. Dahilan yun ay
expression ng kanyang papalapit na presensya. Pero ang gusto niyang makita ay hindi. Alam niyo ba, di ba? Kapag merong taong papalapit, kapag sa malayo, kapag ang araw ay nasa kanyang likuran, makikita mo yung anino niya. Pero hindi mo kailangan yung anino. Ang gusto mo yung persona mismo ng tao. Yung gusto mong salubungin, yung gusto mong yakapin, yung gusto mong abatiin, ay hindi yung anino, kundi siya mismo. At ganun ang Diyos. At si Moses ay kanyang sinabi, I pray, show me your glory. And he said, I myself will make all my goodness, verse 19. All my goodness pass before you and will proclaim the name of the Lord before you. And sa praise na ito, ano sabi diyan? And I will be gracious on whom I will be gracious to whom I will be gracious. And will show compassion to whom I will show compassion. Basahin natin sa Tagalog. Ang sabi ng Tagalog ay ito. Sabi ng Panginoon, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban. At ako'y magmamaawain sa kanino mang gusto ko o ibig kong kaawaan. Ito ay nasa diskresyon ng Diyos. Ang favor ay nasa kapasyahan ng Diyos. Kung kanino niya gustong mahabag, siya'y mahahabag. Kung kanino niya gustong maawa, ay doon siya maaawa. Kung kanino niya gustong ibuhos ang biyaya, doon niya ibubuhos ang kanyang biyaya. Ibig sabihin, ito ay sariling kapasyahan ng Diyos. Hindi ito pinagagalaw ng batas. Iba yung pinagagalaw ng batas. Di ba? Dahilan, kapag ikaw ay inaanyayahan, pwede kang magpunta, at kung ayaw mo magpunta, pwedeng hindi ka magpunta. Pero kapag ikaw ay pinadala ng subpina, di ba? Naintindihan niyo ako? Pag binigyan ka ng invitation, you are invited sa aming gaganaping salo-salo, at pag gusto mong pumunta, pwede kang pumunta. At pag ayaw mo, ayaw ko pumunta ron. Pero kapag ikaw ay pinadalahan ng subpina, you are directed. Di ba nakalagay doon? Ikaw ay inuutusang dumalo at pumunta sa munisipyo man o sa barangay man o masabi. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng pahindian ito dahilan ito ay inuutos sa iyo under the law. Merong batas. At kung hindi mo gagawin ito, well, pwede ka nilang arestuhin, di ba? So mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon, hindi ito pinapagalaw ng batas. You get my point? It is not, God is not been moved by law. Ito ay kanyang sariling kapasyahan. Kung gusto niyang magbigay ng kahabagan, walang pwedeng mag-question sa kanino man. At ni pwedeng sabihin, Panginoon, bakit ka nahabag sa Kanya? Sabihin ng Panginoon, gusto niyang kahabagan kung sino gusto niyang kahabagan. And that's what I mean with favor. Kapag ang Diyos, ang pinakabagay na gusto kong makuha natin sa taong ito ay ang favor ng Diyos. If we can, hallelujah, kung makukuha natin ang favor ng Diyos, makukuha natin ang lahat ng naroon sa Diyos. Ginagamit ko yung salitang lahat, pero alam ko hindi ang lahat ng nasa Diyos ay kakayanin natin. Pero ibig sabihin, lahat ng iyong pangangailangan, lahat ng bagay na iyong magiging kailangan ay pwede niyang pagkaloob sa iyo. Because of this favor. So, pag pinag-usapan mga kapatid, ang favor, hallelujah, number 1, ay maintindihan natin na ang favor na ito, una-una pinapakita ko, ito ay sariling kapasyahan ng Diyos. At kung ating titingnan ang ilang mga bagay, ang tinatawag na kanyang favor, ito ay kanyang ibinibigay sa kanyang mga hinihiram. Ulitin ko mga kapatid, ang favor ng Diyos ay kanyang binibigay
sa kanyang mga hinihirang. Kaya mapalad ang sino man na hinirang ng Diyos dahilan ng favor ng Diyos ay naroon sa kanila. Ang favor ng Diyos ay naroon sa kanila. I will give you an example. Abraham is an elect person. At nang Diyos ay piliin si Abraham, makikita natin ang favor ng Diyos ay binigay niya kay Abraham. At kahit man si Abraham, may kita natin sa pasimula pa lamang ng Genesis chapter 12 ay sinabi na ng Diyos ang kanyang pangako na kanyang gagawin. It is favor, brothers and sisters. Favor, it is a favor of God. Sinabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12 na sabi niya, lumabas ka sa iyong mga kamag-anak, pumunta ka sa lugar na aking tuturo sa iyo. At sabi niya, gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at ikaw ay magiging blessing. Gagawin kitang pagpapala. At sabi niya, aking susumpain, aking pagpapalain na magpapala sa iyo at aking susumpain ang susumpa sa iyo. And you know, it is God's favor na kanyang ibinigay kay Abraham at sa kanyang binhi. Alam niyo mga kapatid, well, mapapansin natin, pumunta si Abraham sa Gerar, pumunta siya sa Egypt. Sinabi niya, ang asawa ko, ang babaeng ito ay kapatid ko. Pero, ganun din ang ginawa niya sa Gerar at sinalot ng Panginoon ang lugar ng Gerar. Pero sabi ng Panginoon doon sa hari, sabi niya kay Abimelech, isoli mo ang asawa ng aking lingkod sapagkat siya ay aking propeta. Well, sabi niya, Panginoon, malinis ang aking puso. Alam ko, sabi niya sa akin, kapatid niya, kaya siya kinuha kong bilang aking asawa. Ibig sabihin, si Abraham ang nagsinungaling sa kanya. At mas matuwid yung kanyang ginagawa. Pero mga kapatid, ibalik mo ang asawa ng aking lingkod sapagkat siya aking propeta at kung hindi, ang kamatayan ay mangyayari sa iyong karya. Paggising niya kinaumagahan, ibinalik niya. Why? Ano ito? It's God's favor. It's God's favor. Mga kapatid, hallelujah. Binibigyan ko lamang kayo ng ilang mga bagay, pero tandaan natin, ang favor ng Diyos ay naroon sa kanyang elect. It's on His elect. At kung ikaw kung ikaw ay alam mo na ikaw ay hinirang ng Diyos, rejoice, brothers and sisters. Kung ikaw ay isang elect, ikaw ay isang hinirang ng Panginoon, magsaya ka sapagkat ang favor ng Diyos ay nasa iyo. God's favor is in you. Now dito, sa aklat ng Psalms chapter 44 verse 3, Psalms 44 verse 3. Sabi ng verse na ito ay nagpapakita ng ganitong bagay. Sabi ng verse na yan, for by their own sword, pansinin ninyo ito mga kapatid, for by their own sword they did not possess the land. Ibig sabihin, bakit sila nagtagumpay sa kanilang mga kaaway? Bakit nila na-possess ang promised land? Hindi ito dahilan sa galing nila ng pag-ispada. Hindi ito sa galing ng kanilang mga strategy. Hindi ito dahilan sa galing ng kanilang mga leader, ng kanilang mga hari. Kaya sila nagtagumpay. It's because of what? For by their own sword they did not possess the land. And their own arm did not save them, but your right hand, your arm, and the light of your presence. His favor. Ito ay dahilan sa iyong lakas ng Panginoon. Elect of God, mga hinirang ng Diyos, magtatagumpay ka hindi dahilan sa iyong lakas. Hindi dahilan sa iyong talino. Hindi dahilan sa iyong mga bagay na ginagawa o kayang gawin o sa iyong kalakasan. Hindi dahilan sa iyong magaling na mga strategy kaya ka magtatagumpay. Magtatagumpay ka dahilan sa kanang kamay ng Diyos. Dahilan ng Diyos mismo ang magbibigay ng iyong mga kaaway sa iyong harapan, sa iyong paanan. Bakit ang malalaking bansa
ang superpower nation na Egypt ay nakaranas ng devastation. Dinevastate ng Diyos at umalis sila na wasak at sira ang Egypt. At walang nagawa dahilan hindi ito sa kanilang sariling lakas, ito'y ang kanang kamay ng Diyos. Ang mga magician ay sumisigaw. Nung una, nagkaroon ng palaka, nagkaroon ng tubig yung dugo, o yung tubig ginawang dugo, at yung mga palaka ay pinaahon sa Nile River. Pero, nung nagpadala na ng bukol, yung mga magician na hindi na kayang magpalitaw ng bukol, kasi kung magpapalitaw pa sila ng bukol, karagdagang bukol sa kanila. Dahilan sila mismo ay may mga bukol na humarap kay Pero. At sabi niya kay Pero, sabi niya, mahal na hari, ito'y daliri na ng Diyos. It is the finger of God, sabi ng mga magician na ito. At di na nila kaya pa. Una nakikipagsabayan sila. Yung tubig, yung palaka, yung ilang mga bagay, yung tungkod naging ahas, kayang sumabay. Pero nung mga sumusunod na salot, hindi nila kayang tagalan, hindi nila kayang tumayo pa, dahilan nakita nila, hindi na ito magic. Ito'y daliri na ng Diyos. Ito'y Diyos ng Israel na gumagawa sa kanila. Praise God. Now, it's not by their own strength. It's by their own arm did not save them, but your right hand and your arm and the light of your presence, for you favored them. You favored them. Sino sila na kanyang binigyan ng pabor? Ito ay ang mga elect. To the elect of God. Sa mga hinirang ng Diyos, mga kapatid. Bakit malakas ang loob ni Josue at ni Caleb na sinabi niya, tinapay lamang sila para sa atin? Bakit sila sinabi na kung ang Diyos ay malulugod sa atin, ibibigay sila ng Diyos sa ating mga kamay? Dahilan, ang tinitingnan nila, hindi kung anong bagay, it's God's favor. It's the favor of God. Ang pabor ng Diyos, mga kapatid. So makikita natin, ito ay sa mga hinirang. Then, alam niyo ba mga kapatid, ang ginawa ng Diyos para kay King Nebuchadnezzar. Ang book of Jeremiah chapter 27 verse 4 to verse 8. Tingnan natin ang pangyayaring ito. And then you will understand, brothers and sisters. Maintindihan ninyo bakit ganito naging makapangyarihan si Nebuchadnezzar. Ito ba ay dahilan sa kanyang lakas o kanyang kakayanan? Tingnan natin ang chapter 27 verse 4 to verse 8 ng book of Jeremiah. Jeremiah 27 verse 4. Sa wikang Tagalog, basahin natin. Sabi rito, at ipagbilin mo sa kanilang mga Panginoon, ang tinutukoy dito sa mga hari ng mga bansa. Pagbiling mo sa kanilang mga Panginoon na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So makikita nyo yung dalawang Panginoon, ang isa ay small letter, ang isa ay capital letter. Yung small letter ay mga hari, mga kings ito. Pero yung capital letter na Panginoon, na Lord, na ang nakalagay dito sa wikang Ingles as Lord, capital L-O-R-D. Capital L, capital O, capital R, capital D. Ang ibig sabihin dito ay, kung ito ay mga hari, itong Panginoon ito is the King of Kings. Siya yung hari ng mga hari. At sabi rito, sabihin ninyo sa kanilang mga Panginoon at iyong sabihin, ganitong sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, ganito ang inyong sasabihin sa inyong mga Panginoon. Next verse, aking ginawa ang lupa, ang tao, hayop na nasa ibabaw ng lupa, sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan. So, ni-express niya,
at sa pamamagitan ng aking unat na bisig at aking ibinigay doon sa minararapat ko. Ibig sabihin, kung kanino niya gustong ibigay ang lahat ng mga bagay, ay ibibigay niya sa kanino man kanyang gugustuhin. At ang kanyang napili ay ang hari ng Babylon, na doon niya ibibigay ang lahat ng mga lupain. Sabi rito and I will give it to the one who is pleasing in my sight. Then verse 6. At ngayon ay binigay ko ang lahat ng lupaing ito sa kamay ni Nebuchadnezzar na hari sa Babylonia na aking lingkod, at ang mga hayop sa parang ay ibinigay ko rin naman sa kanya upang maglingkod sa kanya. 7. At lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kanya, at ang sa kanyang anak, sa anak ng kanyang anak. Mga kapatid, makikita natin dito, sa prophecy ni Jeremiah ay sinabi na kung hanggang kailan ang empire ng Babylon. Sa kanyang, kay Nebuchadnezzar, sa kanyang anak, at sa kanyang apo. At doon sa apo ni Nebuchadnezzar, doon nag-end ang Babylon Empire. Ang Babylonian Empire. Doon kay Belshazzar, yung anak o inapo ni Nebuchadnezzar na kinuha ang mga instrument at ininuman ng kanyang mga concubines at ng kanyang mga lords. At doon naganap ang handwriting on the wall na nakasulat, inilagay ka sa timbangan at nasumpungang kulang. At ang kaharian ay ibinigay sa iba. So sabi rito, ang lahat ng bagay, ang langit at ang lupa ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang unat na kamay, at kanyang ibibigay ito sa kanino niya man na gustong ibigay. Narinig kong isang mangaral, sabi niya, kung atin lamang babalikan ang pangako ng Diyos kay Abraham, tapos na ang usapin sa Israel. Ang usapin sa Palestine, kung babalikan nila ang Diyos na nagmamayari ng langit at ng lupa, ang lupa ay binigay ng Diyos kay Abraham at sa kanyang binihi. Dito nagtatapos ang argumento. Tapos na sana ang argumento kung babalikan nila yung tinatawag na sabihin natin, kanino ibinigay na nagmamayari yung lupain ito. Ito'y binigay kay Abraham at para sa kanyang binihi. At sabi rito, binigay niya ang lahat ng mga bagay. Even ang mga bansa. Verse 7, lahat ng bansa, mga bansa ay maglilingkod sa kanya, sa kanyang anak at sa anak ng kanyang anak, hanggang sa dumating ang panahon ng kanyang sariling lupain. Ibig sabihin, yung tinakdang panahon na hahatulan ng Diyos ang Babylon. At sabi roon, at ang panahon ng kanyang sariling lupain, at kung magkagayay, maraming bansa at mga dakilang hari ay paglilingkuran siya. It's been prophesied na ang mga bansa, kahit anong gawin nila, gusto nilang labanan si Nebuchadnezzar, mananaig pa rin si Nebuchadnezzar. Anong dahilan? Magaling ba si Nebuchadnezzar? Magaling ba ang kanyang mga sundalo? No, brothers and sisters. Dahilan ang Diyos mismo ang nagbibigay ng mga bansa kay King Nebuchadnezzar. Ang Diyos na may-ari ng lupa, ang lahat ng bansa ay itinakda niya na lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa Kanya. The next verse, sabi dito, at mangyari na ang bansa at ang kaharian na hindi maglilingkod kay Nebuchadnezzar na hari sa Babylonia, at yaong hindi yuyukod ng kanilang ulo sa pamatak ng hari sa Babylonia, pamatok ng hari sa Babylonia, ang bansang yaon, sabi ng Panginoon, ay paparusahan ito ng tabak, ng kagutom, ng salot, hanggang sa malipol sila sa pamamagitan ng kanyang kamay.
Now we know bakit si Nebuchadnezzar naging makapangyarihang imperyo. Bakit lahat ng mga bansa ay nasakop niya? Hindi ito sa kanyang galing ng kanyang strategy. Ang Diyos ang nagpasya nito na ibigay ang lahat ng bansa sa kanyang kamay at siya ang mamayagpag. Yan ang dahilan pagdating ng chapter 4 ng Book of Daniel. Nagkaroon siya ng panaginip at ang panaginip ay isang mataas at napakalaking puno na napakataas na abot hanggang langit at ang kanyang sanga ay sa iba't ibang mga dako at sumisilong ang mga hayop sa kanyang lilim. Ang mga ibon ay nagpupugat sa kanyang mga sanga. Pero merong tinig na nagsabi, putulin ang puno at magtira ka lamang ng isang pinaka-stump niya at balutin ng tanikala at palipasin ng 7 panahon at bayaan siya'y mahabugan, maulanan at bigyan siya ng puso ng hayop hanggang sa 7 panahon ay lumipas hanggang sa kanyang makilala na ang Diyos, ang hari, na siyang hari ng mga hari, ang siyang nagpupuno sa ibabaw ng sangkalupaan. Pero isang araw si Nebuchadnezzar, that's Daniel chapter 4, kung yung babasahin, habang siya naglalakad at nakita niya ang kalawalatian ng kanyang kaharian, ang kagandahan, ang karangyaan, ang napakainam na kalalagayan ng kanyang kaharian. Bigla siya nagsabi sa kanyang puso. At sabi niya, hindi bagat lahat ng mga bagay na yan na aking nakikita, ito'y dahilan sa aking sariling lakas. At sa oras na yon, sabi ng tinig, hindi bagat sinabi na sa iyo. Ininterpret na ni Daniel ang dream na kanya na panaginipan. At sabi niya, bayaan ang interpretation ng iyong panaginip ay mapunta sa ibang mga tao, sa iyong kaaway at huwag mangyari sa iyo. Pero pagkatapos noon, ang kanyang puso ay napalitan ng puso ng hayop. Nawala siya sa kanyang katinoan. Siya ay kumain ng damo, humaba ang kanyang kuko, humaba ang kanyang buhok, balahibo. Nawala siya sa katinoan sa loob ng 7 taon hanggang sa kanyang kilalanin na ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos, ang nagpupuno sa lahat sa ibabaw ng lupa. Saka lang siya bumalik sa kanyang katinoan. Now, brothers and sisters, sa panahong ito, I just want to tell you na sa panahong ito, si Nebuchadnezzar ay binigyan ng favor ng Diyos. At ibinigay sa kanya ang lahat ng mga kaharian. Ibig sabihin, hindi ito kanyang karunungan, kalakasan, o ano pa mang kanyang pwedeng gawin. Ito'y ang Diyos. It's God's favor. Maintindihan natin ang tinatawag na favor na ito ng Diyos. So, ang favor ng Diyos ay binibigay sa kanyang mga pinipili. Kanyang mga hinihirang. So, napakapalad ng sino man na kapag ikaw ay nakasumpong ng mga bagay na mayroong favor ng Diyos, well, wag kang magmamalaki, wag kang magmamataas. Dahil hindi mo yan nakamtan, dahil sa sarili mong pagsisikap. Sabi ng ilan, kapag ang ilan daw ay, dahil sabi ng Book of Ecclesiastes, if I'm not mistaken, money answers everything. Kaya kapag ang tao ay nagkaroon ng salapi, parang para sa kanya, nasa kanya na lahat ng mga bagay. Na para sa kanya, kahit walang Diyos, basta meron siyang salapi, ay okay na para sa kanya. At hindi niya alam ng bakit siya nagtatamo ng lahat ng mga bagay at biyayang ito ay dahilan sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng karunungan, ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kahusayan ng pag-iisip, ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kakayanan sa ilang mga bagay, at ikaw ay nag-prosper sa ganitong bagay. Pero wag na wag mong angkinin na itong lahat ay dahilan sa iyong kakayanan at kalakasan. Dahilan pwedeng sa isang iglap ay pwedeng mawala kagaya ng kay Nebuchadnezzar. Ang kanyang katinoan sa isang kisap mata ay nawala. Ang kanyang katinoan hanggang sa kanyang makilala ang Diyos,
ang siyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. At ikaw, ang tao, ay ginagawa lamang nakatiwala ng Diyos. At sino mang katiwala ay hindi siyang may-ari. Siya na katiwala ay magsusulit siya sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa Kanya. Now, so nakita natin sa mga hinirang ng Diyos. Sa mga hinirang ng Diyos. So, pangalawang bagay ay kanino? Well, meron pa akong ilang mga bagay pero lalagpasan ko para makuha natin. Then, isa pang bagay na maintindihan natin. So I just want to dwell muna rito sa tinatawag na mga hinirang ng Diyos. Merong isang pangyayari sa sa Book of Daniel, or rather, sa Book of Psalms. Ito'y pangyayari sa buhay ni David. Ilan sa inyo naniniwala na si David ay hinirang ng Diyos? Siya ay hinirang ng Diyos. David ay hinirang ng Diyos, minarkahan ng Diyos sa pamamagitan ng langis na binuhos sa kanya. So yung pinaharap ang lahat ng mga kapatid ni David, mula panganay kay Eliab hanggang sa pinakahuling anak ni Jesse, at tiningnan ni Samuel, at yung nakita niya yung panganay ay maganda ang tikas, at sabi niya, ito na ang nilangisan ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, ang tao nakatingin sa panlabas, pero ang Diyos ay nakatingin sa puso. Hindi siya ang aking hinirang. Mula sa panganay hanggang sa bata, ay sabi ng Panginoon, hindi siya ang aking pinili. Kaya nagtanong si Samuel, lahat ba ng anak mo narito na? Sabi niya, meron pang isa, pero yan ay pinakabunso, pinakabata, pero at siya ay nag-alaga ng tupa. Sabi niya, patawag mo siya. Hindi tayo uupo hanggat di siya dumarating. At pagdating ni David, batang-bata pa siya, namumulang pisngi, isang binata, at nung siya'y makita, sabi ng Panginoon, siya ang iyong langisan sapagkat siya ang aking pinili. Kinuha ni Samuel ang lalagyan ng langis, usually nilalagyan ng langis noon yung sungay ng hayop. At ibinuhos kay David sa harapan ni Jesse na kanyang ama, sa harapan ng mga magkakapatid, ay nakita nila na si David ay binubuhusan ng langis. Na ibig sabihin ng pagbubuhos ng langis na ito, siya ang aking hinirang. Siya ang aking pinili na maging kasunod o kapalit na hari, the King Saul. David is the anointed, is anointed, at si David siya ay hinirang ng Diyos. Now, pansinin ninyo ang chapter 89 ng Book of Psalms. 89 verse 30. 89 verse 30 ng Book of Psalms. Sabi rito, kung pupuntahan muna natin ng 20, sabi rito ng verse 20, I have found David, my servant, with my holy oil, I have anointed him. I have found. So nasumpungan ko si David na aking lingkod sa pamamagitan ng aking banal na langis ay siya'y aking pinahiran. His mark. He's been marked. Yung nilalangisan ay minamarkahan. He's been marked with a holy anointing oil. At kung pupuntahan niyo pa ang maraming bagay, ay napakaganda ng mga sinabi ng Panginoon kay David tungkol sa kanyang pagkahirang sa kanya. Sabi ng verse 21, with whom my hand will be established, with my arm also will strengthen him. Palalakasin ko siya. Bakit si David ay sa lahat
ng kanyang pakikipagbaka ay nagtatagumpay, it's because of God's favor. Amen. It's because of God's favor. At ang kaaway, the enemy will not deceive him, nor the son of the wickedness afflict him. Hindi siya pwedeng dayain ng kanyang mga kaaway. I shall cross his adversaries before him. Dudurugin ko ang kanyang mga kaaway sa harapan niya at aking sasaktan sila na mga nagagalit sa kanya. I will strike those who hate him. Verse 24, my faithfulness, my loving kindness will be with him, and in my name his horn will be exalted. Ang idiomatic expression ng horn will be exalted, ibig sabihin, yung kanyang lakas, yung kanyang kapangyarihan, ay kanyang itataas. So, pinakita pa rito ng ilang mga pangusap. I shall also set his hand on the sea and his right hand on the rivers. See? So, pinapakita rito yung authority na binigay ng Diyos kay David ay pinagkaloob sa kanya. Sabi niya, ilalagay niya ang kanyang kamay sa dagat at sa ilog. Speaking of authority. He will cry to me, you are my Father, my God, and the rock of my salvation, and I shall make him my firstborn, the highest of the kings of the earth. David is an elected one. Is an elect one. Siya ay hinirang at pinili. At sa kanya, ibinigay ang favor ng Diyos. Now, ang sumunod na pangungusap, verse 28, tingnan niyo ang pangungusap na ito. My loving kindness, I will keep him forever. Ang aking kagandahang loob ay iingatan ko, mananatili sa kanya, kailan? Magpakailan, kailan pa man. My covenant shall be confirmed to him. So I will establish his descendants forever, and his throne as the days of heaven. Sa pasimula pa ang Diyos ay nagsabi na ang trono ay hindi hihiwalay kay Judah. And si David ay isa sa ay galing sa angka ni Judah. Verse 30, pansinin niyo yung verse 30. If his sons forsake my law, and do not walk in my judgment, if they violate my statutes, sabi niya sa Tagalog, kung ang kanyang mga anak ay, sabi niyan, kung pabayaan ng kanyang mga anak ang kautusan ko, at hindi magsilakad sa aking mga kahatulan, kung kanilang salansangin ang mga palatuntunan ko, at hindi ingatan ang aking mga utos, kung magkakayi aking dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang at ng mga hampas ang kanilang kasamaan. Ngunit, itong pinakamaganda, dahilan ang Diyos ay nagbuhos ng kanyang favor kay David. Kung ang kanyang mga anak ay sumuway, kung ang kanyang anak ay hindi lumakad sa mga palatuntunan ng Diyos, kung ang kanyang anak ay iwanan, i-forsake ang mga salita ng Panginoon, sabi niya, ang Diyos ay lalapatan sila ng parusa. Lalapatan sila ng judgment. Sasawayin sila ng Panginoon. Paparusahan sila ng Diyos. But, sabi dito, if they violate my statutes and do not keep them, my commandments, I will punish them. But verse 33, ngunit, sabi niya, ang aking kagandahang loob ay hindi ko lubos na aalisin sa kanya, ni akin mang titiisin na ang pagtatapat ko ay magkulang. What a blessing, brothers and sisters. Why? Because of God's favor ay binigay ng Diyos kay David. Well, mga kapatid, hallelujah. Sa ganitong bagay, minsan mahirap malirip. Pero ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang lingap and favor sa kanyang mga hinirang.
And this David is God's chosen one. Kaya sabi rito, ngunit, hindi ko aalisin. Sabi ng Ingles, sabi rito, but I will not break off my loving kindness from Him. Naintindihan nyo, minsan pinag-usapan natin yung tinatawag na serving God continually. Ibig sabihin ng serving God continually, walang breach, walang putol, tuloy-tuloy. At ganun ang pinapakita ng ating Panginoon. Ang aking loving kindness, my loving kindness, will I not break. I will not break off my loving kindness from Him, nor deal falsely in my faithfulness, ni ako man ay magsisinungaling sa aking katapatan. At sabi rito, my covenant I will not violate. Verse 34 sa Tagalog. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain. Ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking labi. Ito ay favor na nilagay ng Diyos. Well, mga kapatid, sa buhay ni David, sa buhay ng anak ni David, si Solomon ay napasinsay dahilan sa kanyang mga asawa. Ang Diyos ay sinaway si Solomon. At ang kingdom ay nahati. Pero sabi ng Diyos, alang-alang kay David, hindi ko kukunin, aalisin ang lahat ng kaharian, magtitira ako ng kaharian, alang-alang for the sake of my servant David. Naiwan sa anak ni Solomon kay Rehoboam ang Judah and Benjamin. Ang 10 tribes ay nawala sa kanya. Pero, dahilan ang favor ng Diyos ay kay David. Now, mga kapatid, maintindihan natin ngayon, what is this God's favor? Nakita natin ito, ang favor ng Diyos ay nasa mga hinirang ng Panginoon. At kung ang bawat isa sa atin, kagaya ng sinabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Ephesians chapter 1, verse 4, ay pinakita ang ganitong bagay na and we are going to close. Sabi ng Ephesians 1, verse 2, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world. As He chose us. Kung paanong tayo ay pinili. Sabi ng Tagalog. Sabi riyan, ayon sa pagkapiling niya sa atin. Kasama ko dyan. Ewan ko sa inyo. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Sila pala na mga na kay Kristo ay mga pinili ng Panginoon. Hindi the moment na siya ay tinawag ng Panginoon, but before the world was founded. Bago pa ang mundo ay itinatag. Bago pa ang lahat ng bagay ay nangyari. Meron ng hinirang ang Diyos. Bago pa siya magsalita, that God created the heavens and the earth, meron ng pagpili ang Diyos. Dahilan by foreknowledge ay alam niya na ikaw ay lilitaw at ikaw ay kanyang pinili para sa kanya. At kung tayo ay ang bawat na kay Kristo, bawat tumanggap kay Kristo ay mga hinirang at pinili. Mga pinili, sabi niya. And next verse, pinakita roon, and He at sap
Ayon sa pagkapili niya, sa the next verse 5, at tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang kanya, ayon sa kanyang minagaling ng kanyang kalooban. Tingnan niyo sa English kung ano ibig sabihin ng verse na ito. Sabi, verse 5 ay sinasabi roon, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will. Sa King James Version ay ginamit ang ganitong pahayag sa King James, according to the good pleasure. Nakuha niyo ba yung favor? Pinakita nating meaning ng favor. It is His good pleasure. According to the good pleasure of His will. Ang pagpili niya sa iyo ay hindi dahilan mabait ka. At hindi ka rin naman, hindi dahilan sa ikaw ay tatanggihan, dahilan ikaw ay makasalanan. Pinili ka niya dahilan kapasyahan niyang piliin ang bawat isa sa atin. At kung ikaw, kapatid, ay pinili ng Diyos, praise God, ang favor ng Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Di natin ito masyadong nalilirip. Parang tingin natin sa buhay na ito ay kailangan natin makipagbaka ng ano pa mang mga bagay. Oo, totoo, nakikipagbaka tayo. Pero ang ating pakikipagbaka ay tunay at tiyak na tagumpay. Dahilan, hindi tayo nakikipagbaka para manalo at magtagumpay. Nagkikipagbaka tayo dahilan tayo ay sanang magtatagumpay. Makipagbaka ka lang, tiyak, ikaw ay magtatagumpay. Huwag ka lang tumigil sa bagay na ito. Meron tiyak na tagumpay dahilan ang favor ng Diyos ay gumagawa sa iyo. Ang kagandahang loob ng Panginoon, wala ang kaaway ay hindi magkakaroon ng anumang bagay laban sa iyo. Dahilan, God's favor. Ang kanyang mukha ay sumilang sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin, ang ating katatayuan sa harapan ng Panginoon, meron tayong mainam na katatayuan ng tayo ay ipagpatawad sa atin ang ating mga kasalanan. Kailan ito pinatawad? Sa panahon ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At mula noon ikaw ay merong mainam na katatayuan. Hallelujah sa buhay na ito. Praise God. Purihin ang Diyos. Palapakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Tayo tumayo sa oras na ito at ating awitin ng isang awit. The goodness of God. It is God's favor. Tulad ng Diyos na sa taong ito ay masumpungan natin ang napakainam na lingap ng Panginoon. His goodness. Si David, ng kanyang sulatin ng Psalms, sa bandang pinakadulo ng kanyang Psalms, kanyang sinabi roon, sabi niya, goodness and His mercy, surely goodness and mercy will follow me, susunod sa Kanya sa lahat ng araw, will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Goodness of God ay susunod sa Kanya. Why? Because He is highly favored. Sila ay nakatanggap ng pabor ng Diyos. Kaya't siya ay susundan ng kabutihan ng Panginoon. Sing the song. For your mercy never fails.
till I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived Yes, amen. in the goodness of God. All my life you have been faithful, Thank you, Lord. Thank you, Lord. and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness It's running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. with my life laid down and Surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. your goodness It's running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. and all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Uwitin natin yung sa all my life. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. In all my life, you have been faithful. Walang sino man natatayo sa harapan ng Panginoon at sasabihin na siya ay nagkulang. Walang anumang kalalagayan sa buhay ng bawat isa sa atin na nakita natin ang Diyos ay nagkulang. Merong isang pangyayari sa buhay ng magkapatid na Maria and Martha. And it seems na
ang kapatid nila ay pinabayaan ng ating Panginoon. At nang dumating ang ating Panginoon, sabi niya, Panginoon, kung ikaw ay narito, hindi sana namatay ang aming kapatid. Ngunit ang ating Panginoon nagsabi, ang iyong kapatid ay mabubuhay. Oo, Panginoon, ang aking kapatid ay mabubuhay sa uling mga araw sa panahon ng pagkabuhay. Ang sabi ng Panginoon, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Hallelujah. Sa oras na yun, pinakita ng Panginoon, He came 4 days later, pero kailanman hindi siya naging late. He's right on time. Dahil ang kanyang sinusunod ay ang kalooban ng Diyos Ama. Habang ating iyuko ang ating maurus sa oras na ito. Hallelujah. Kapatid, ikaw ay hinirang ng Panginoon. And His favor, ang favor niya ay nasa iyo. Bayaan mong maging conscious ka sa favor na ito ng Diyos sa pasimula ng taong ito. At dahilan ng kanyang favor ay nasa iyo, ikaw ay magtatagumpay. Dahilan ng favor ng Diyos ay nasa iyo, habang ikaw ay lumalakad sa kanyang sakda na kalooban, sabi ng banal na kasulatan, ano man ang hawakan ng iyong kamay ay bibless ng Panginoon. Ikaw ay magiging kagaya ng pananim na nakatanim sa siping ng agos ng tubig, na hindi ka makakaranas ng katayuan o makakaranas ka ng ilang mga kalumbayan at kalungkutan. Pero sa panahon na ikaw ay tatawag sa Kanya, irarepres niya iyong kaluluwa sapagkat ang iyong ugat ay nakatanim sa siping ng agos ng tubig. Hallelujah. Oo, ikaw ay daraan sa ilang mga masalimuot na buhay. Pero sa David na hinirang ng Diyos, ay kanya nasabi, ng kanyang maintindihan ng favor na ito ng Diyos, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside the still waters, and He restored my soul. And even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because you are with me. Your rod and your staff will comfort me. And surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. His favor. At kung maintindihan mo ang favor na ito, dumaan ka man sa mga madadilim at mga pusikit na kadiliman, hallelujah, kasama mo ang Panginoon. Wala ka mang maramdaman, wala ka mang makita, ang kanyang favor ay nasa iyo. Siya ay kasama mo. He will lead you through. Ikaw ay kanyang sasamahan sa lahat ng bagay at panahon ng iyong buhay. Ilan sa atin magtataas ng kamay sa oras na ito at papasalamatan ang favor ng Diyos na ating tinatamasa from the very beginning, from the very start, nang tayo ay tawagin ng Panginoon, and His goodness, hallelujah, kailanman ay hindi niya inalis sa bawat isa sa atin. Ating pasalamatan ng Panginoon sa oras na ito. Amang Diyos, sa oras na ito, Lord God, mula sa liwanag ng iyong mga salita, ay aming kinikilala that your favor is on us. Your favor is upon us, Lord. Ang iyong lingap, Panginoon, ang iyong mukha na nagliliwanag sa bawat isa sa amin ay pinasisilang mo, Panginoon. Lord, kung tatalikdan mo kami ay mapapahamak sa buhay na ito. Kung iiwan mo kami, kung alis ka sa amin at hindi mo ipapakita ang iyong mukha sa amin at tatalikod ka sa amin, Lord, we will perish. Mamamatay kami at mawawala kami, hindi kami makakapagpatuloy. Pero kung bakit kami nananatili hanggang sa uling mga araw nito, ay dahilan ng iyong lingap, ay iyong iginawad sa bawat isa sa amin.
Lord, I pray, Lord God, na kami ay mabuhay, Panginoon, na conscious sa iyong kabutihan sa bawat isa amin. Mabuhay kami, O Diyos, na alam namin that your favor, Lord, your goodness ay patuloy na gumagawa sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. O Panginoon, dumadaan kami minsan sa mga pangangailangan, sa suliranin, sa ilang mga bagay, minsan ay sa karamdaman, minsan sa ilang mga pangyayari sa aming mga buhay. Pero Lord God, hallelujah, ang iyong favor ay hindi mo inihihiwalay sa bawat isa sa amin. Kung bakit kami nakakapanumbalik, kung bakit kami nakakapagbagong lakas, because your favor is on us, Lord God. Naalala namin ang sinabi mo kay Pedro, Pedro, hinihingi ka sa akin ni Satanas upang ikaw ay ligligin na kagaya ng trigo. Ngunit dinadalangin kong yung pananampalataya na wag magkulang. Hallelujah. At kapag ikaw ay nakapanumbalik na, hallelujah, ipanapalakasin mo ang iyong kapatid. At sa araw ng resurrection, Lord, inutusan mo ang iyong anghel na makipagkita sa mga disipulo. At sinabi mo sa pamamagitan ng angel, sabihin mo sa aking mga alagad at kay Pedro, hallelujah, na siya ay magkikita kami sa Galilee. O Panginoon Diyos, dumaan sa ganong mabigat na kalalagayan si Pedro, pero hindi mo inalis ang iyong kagandahang loob sa kanya. Ang favor mo ay naroon sa kanya. Dumaan siya sa pagkakaila ng 3 beses, pero ang iyong favor ay nanatili sa kanya. O Lord God, hallelujah, sa umagang ito, sa tanghaling ito, nais namin kilalanin ang iyong favor, Lord, na gumagawa sa bawat isa amin. Hindi namin ginagawang sukatan ang mga suliranin na naranasan namin, nasasabihin namin, ang favor ng Diyos ay nawala sa akin. Lord, hindi yan ang sukatan dahilan. Ang sabi ni David, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Panginoon Diyos, hallelujah. Pasimulan namin ang taong ito na kinikilala that your favor is on us, Lord God. At anuman ang aming gagawin, Panginoon, kami ay kagaya na Joseph, na kahit man nasa lugar ng kaaway, nasa lugar ng foreign land, siya pa rin ay pinagpala mo at binlas mo because your favor is in Joseph. Oh Lord God, hallelujah. Saan man kami makarating, Panginoon Diyos, as long na kami nananatili sa iyong mga salita at humahawak sa iyong mga pangako, your favor, ang iyong favor, Lord, ay gagawa sa bawat isa amin. Lord God, sa oras na ito, I pray for my brothers and sisters na maging conscious sila sa favor mo na naroon sa kanila, na ginagawad mo sa kanila. Ito'y kagaya ng spotlight na hindi sila hinihiwalayan. Ito'y kagaya ng iliwanag na nagdala sa mga madyay hanggang nag-lead sa kanila at di sila iniwan hanggang sa makarating sila kay Jesus. O Panginoon Diyos, hallelujah. Let this favor will guide us, Lord, hanggang sa araw na kami ay sumalubong sa Panginoong Hesus. Ang liwanag na ito ay gagawa sa iyong mga anak, O Diyos, hanggang sa kami ay dumating sa dulong bahagi ng aming paglilingkod at ito ay ang pagsalubong namin sa iyo. O Lord God, hallelujah, pagpalain mo, Lord, ang mga salita mo, Panginoon, na aming pinag-usapan sa oras na ito. At bayan mo, Panginoon Diyos, hallelujah, ang pasimula ng taong ito ay maging mas mainam kaysa sa nagdaang panahon. At ang mga karanasan na aming maranasan ay mas magiging mainam at mas malalim pa kaysa mga nagdaang panahon ng aming buhay. Because, hallelujah, ang iyong kaawaan ay laging bago bawat araw ng aming buhay. O Lord God, sa iyo namin binabalik ang kapurihan at pagpapasalamat sa unang bahagi ng gawain ito. At tanggapin mo ang pagpapasalamat namin sa dakila at maluwalhating pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon.